Teka, ano ba itong nakikita ko sa mga baraha? 2, 3. Magkakasunod na kaluluwa ang nakatakdang ialay sa demonyo. Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari to. Hindi na ako pwedeng manahimik na lang habang may mga inosenteng tao na naman ang malalagay sa panganib. Pero, paano ko ito mapipigilan? Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel na Aswang Confessions. Ako nga pala si Eric. Hindi ito ang aking tunay na pangalan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan sa mga aswang nung nagbakasyon kami ng aking lola sa isang liblib na baryo sa Iloilo. Napipiliin ko ng wag ng pangalanan. Matagal ko nang hinihintay ang bakasyon na yun. Wala nang pasok sa eskwelahan kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagpahinga. Kaya nangyayain ako ni Lola Celsa na magbakasyon sa baryo ng isang kamag-anak niya sa Iloilo. Hindi na ako nagdalawang isip. Excited din ako dahil sabi niya mas tahimik daw doon kumpara sa syudad. Ang totoo, gusto ko lang talagang makalayo sa ingay at gulo ng Maynila. Sayang lang at hindi nakasama si Kuya Marco, ang nakatatanda kong kapatid, dahil abala siya sa trabaho. Pagdating namin sa baryo, ramdam ko agad yung kakaibang simoy ng hangin. Malamig at sariwa. Maririnig din yung tunog ng mga kuliglig at ibon sa paligid. Para bang ibang mundo yon para sa akin. Habang naglalakad kami papunta sa bahay na aming tutuluyan, napansin ko na parang kilala ni Lola ang halos lahat ng tao doon. Kahit na sa totoo, ay hindi naman. Erika po, nakita mo, hindi tulad sa syudad. Dito babatiin ka ng mga tao kahit hindi ka kilala. Iba talagang buhay dito sa probinsya, hindi ba? Tumango lang ako. Totoo nga, halos lahat ng makakasalubong namin ay nakangiti at kumakaway. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa pagiging bagong mukha ko o talagang mababait lang yung mga tao doon. Habang naglalakad kami, biglang lumapit ang isang dalaga na may hawak na basket ng gulay. Maputi siya, mahaba ang buhok, at may simpleng ngiti na agad kong napansin. Magandang araw po. Kayo po ba ang mga bisita ni Aling Rosa? Ay, oo iha, ako si Celsa. Lola Celsa na lang ang itawag po sa akin. At ito naman ang apo kong si Eric. Dito muna kami magbabakasyon ng ilang linggo. Galing kami sa Maynila. Pinsan ko si Rosa at sabi niya, dun muna kami sa bahay niya makikituloy. Ah, ganun po ba? Kanina pa kayo niya hinihintay eh. Ako po ang inutusan niya na sumundo sa inyo. Nakita ko po kasi ang bihis ninyo. Mukhang galing po kayo sa syudad kaya madali ko po kayong nakilala bilang mga bisita niya. Nang makita ko ang dalagang yun, hindi ko maiwasang mapangiti sa kanya. At hindi ko maitago ang kaba, Miss Ligaya. Para bang bumilis ang tibok ng puso ko. Hi. Ako si Eric. Ano ang pangalan mo, Miss? Hi din sa iyo, Eric. Ako nga pala si Clara. Taga rito lang din ako sa baryo. Umi-extra ako bilang katulong sa tindahan ni Aling Rosa ng mga kakanin. Tumutulong ako sa kanya sa pagluluto, pero ang totoong trabaho ko ay pagiging labandera. Doon lang din ako nakatira. Malapit lang sa bahay niya. Kapag abala siya o may ginagawa, at kung may kailangan kayo, pwede niyo ako lapitan. Ay nako, maraming salamat sa iyo iha. Ang bait mo naman. Naku, wala pong anuman. Kaligayahan ko na po ang makatulong, lalo na't bago pa lang po kayo rito sa baryo. Kung may kailangan po kayo o may gustong ipagawa, wag po kayong mahihiyang lumapit sa akin. Tara na po, ihahatid ko na po kayo sa bahay ni Aling Rosa. Ay nako, salamat talaga iha. Medyo nakalimutan ko na rin kung saan ang bahay ng pinsan kong yon. Magtatanong sana ako sa mga tao rito. Mabuti na lang at nariyan ka.
Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang tingin ko pa lang kay Clara, para bang may kakaiba na. Love at first sight ba to? Ang ganda niya at ang ngiti niya parang nakakapawi ng pagod. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pero napansin kong patuloy pa rin siyang nakatingin sa amin. Ako naman ay ganun din sa kanya. Hindi ko na malaya na nakatingin na rin sa akin si Lola Celsa. Oh, Apo! Uy, bakit namumula ka? Ay, tingin ko nagustuhan mo agad si Clara, no? Lola naman, hindi Bakit yun ang po nasabi yan? Ay, nako, Apo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung pagkakatitig mo pa lang sa kanya, ay alam ko nang tinamaan ka na agad. Ay, napakaganda niyang dalaga. Nagdaan din naman ako sa ganyan nung kabataan ko. Kaya wag mo nang itanggi, Apo. Lola, nakatingin lang naman po ako sa kanya. Wala pong mali siya yun. Eh, sige lang, Apo. Mag-deny ka pa. Pero sa totoo lang, tama si Lola. May kung anong hatid si Clara na hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin sa bahay na aming tutuluyan, nagpaalam na sa amin si Clara. Ngunit bago pa siya umalis, Ay, Eric, Lola Celsa. Isang paalala lang po. Dito sa baryo, huwag kayong lalabas o gagala kapag sumapit ng gabi. May mga gumagalang nilalang dito na hindi nyo dapat na makasalubong. Nilalang. Ay, ibig mo bang sabihin, mga aswang? Opo, Lola Celsa. At hindi po ako nagbibiro. Totoo pong sinasabi ko. May mga aswang po dito sa baryo. Kaya kung ako sa inyo, mag-iingat po kayong maglola. nung marinig ko ang sinabi ni Clara, hindi ko napigilang matawa, Miss Ligaya. Sanay kasi ako sa syudad at para sa akin, kwentong kutsero at gawa-gawa lang ang tungkol sa mga aswang. Ano? Aswang? Clara, year 2015 na. May naniniwala pa ba sa ganyang kwento? Hindi naman totoo ang mga aswang. Hindi ito kwento lang, Eric. May mga tao rito sa baryo na nabiktima na ng aswang. Kung hindi mo man ako paniniwalaan, sana sundin niyo na lang ni Lola Celsa ang payo ko. Eric, apo, makinig ka sa kanya. Totoo ang sinasabi niya. May mga aswang dito sa Iloilo. Hindi ito kwento o biro. Noong dalaga pa ako, marami na akong naririnig na mga nabibiktima ng mga aswang tuwing nagpupunta ako rito sa probinsya. Natahimik ako. Oo nga. Baka sobra lang akong nagmamagaling. Pero hindi ko pa rin kayang paniwalaan na totoo ang mga aswang. Para sa akin, kathang isip lang ang lahat ng yun. Mga kwentong ginawa para takutin ang mga bata o panakot sa mga pasaway na tao. Hindi nagtagal, nagpaalam na si Clara at naglakad palayo. Marami pa raw siyang lalabhan. Nakatitig lang ako habang papalayo siya at hindi ko na malayang nakangiti na naman ako. Siyempre hindi naman yun nakaligtas sa mga mata ni Lola. Apo, mukhang hindi lang bakasyon ang mapapala mo rito. Baka dito na mabuo ang love story mo. Lola, tigilan niyo na nga po ako. Nandito po ako para magbakasyon at mag-relax. Hindi para maghanap ng girlfriend. Ay, nako. Sige na nga, sinabi mo eh. Pero sa loob-loob ko, hindi ko maalis sa isip ko si Clara. Napakaganda kasi niya. Ang kanyang mga mata parang may tinatagong hiwaga. At ang ngiti niya, tila may dalang kakaibang saya at ginhawa. Ipinakilala ako ni Lola Celsa sa pinsan niyang si Lola Rosa. Tulad ni Lola, nasa mahigit 50 na rin yung edad nito. Mabait si Lola Rosa at palaging nakangiti. Ipinaghanda niya kami ng mga pagkain nung araw na yon.
Ipinatikim din niya sa amin ang mga kakanin na itinitinda niya. At sa totoo lang, napakasarap pala niyang magluto. Kaya siguradong tataba ako habang naroon kami ni Lola. Pagsapit ng gabi, habang kumakain kami ng hapunan ni Lola, naalala ko yung sinabi niya tungkol sa mga aswang. Lola, seryoso po ba kayo kanina? Naniniwala po ba talaga kayo sa mga aswang? Ay, Erika po. Bata ka pa. Hindi mo pa alam ang lahat ng kwento rito sa probinsya. Maraming bagay na hindi mo matatagpuan sa syudad. Mas mabuting wag mo na lang alamin. Dahil kapag nasangkot ka na, mahirap nang makawala. Ang mga aswang hindi sila gawa-gawa lang. Totoo sila. At higit pa sa iniisip mo ang kaya nilang gawin. Kaya tandaan mo, Apo, huwag kang basta magtitiwala sa lahat ng makikilala mo rito. Pero Lola, kung totoo nga po ang mga aswang na yan, bakit hindi pa sila napapabalita sa TV o nakukuha na ng video para mag-viral? Sa dami ng mga tao ngayon na may cellphone at camera, imposibleng walang nakakita o makakuha ng ebidensya. Baka naman mga haka-haka lang talagang tungkol sa mga aswang o mga kwento na pinalaki lang ng mga matatanda para panakot sa mga makukulit na bata. Dahil hindi lahat ng bagay ay nakikita ng mata, Apo. May mga nilalang na nagtatago sa dilim at nagbabalat kayo bilang ordinaryong tao. Kapag nagpakita sila, kadalasan, huli na para makatakas ang biktima. Kaya huwag mong iasa sa gadget o teknolohiya ang katotohanan. May mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Dito sa baryo, Apo, mas mabuting makinig ka sa mga babala kesa magsisi sa huli. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung tinatakot lang ako ni Lola o totoo ang sinasabi niya. Pero nang gabing yun, tila may malamig na hangin na dumampi sa bato ko at nagbigay ng kaunting kilabot. Hindi yun basta simpleng hangin lang. Para bang may mga matang nakatingin sa akin, ngunit hindi ko yun pinansin. Pinilit ko pa rin ang sarili ko na maniwala na walang aswang at hindi sila totoo. Sa unang gabi namin sa baryo, maayos naman ang lahat. Panatag ako na magiging magandang karanasan ang pagtigil namin doon. Ang totoo, naninibago ako dahil napakatahimik kapag gabi sa probinsya. Nang dumungaw ako sa bintana, napansin kong wala ng mga tao sa labas. Nasa kanya-kanya na silang bahay. Ang tanging maririnig mo na lang ay ang walang humpay na huni ng mga kuliglig. Habang nag-aayos kami ng gamit sa tinutuluyan naming bahay, biglang tumunog ang cellphone ko. Nakita kong tumatawag si Kuya Marco. Hindi ko inaasahan na tatawagan niya ako dahil sobrang abala si Kuya Marco sa trabaho. Kakapromote lang kasi niya sa kumpanyang pinapasukan niya bilang senior manager. Sinagot ko agad ang tawag habang si Lola Celsa ay nagtitiklop ng mga damit. Hello, Kuya Marco? Eric, kumusta na kayo ni Lola Celsa dyan? Naging maayos ba ang biyahe nyo? Oo kuya, maayos naman kaming nakarating dito. Maayos din kaming pinatuloy ni Lola Rosa sa bahay niya. Napakabait pala niya at ang sarap pa niyang magluto. Alam mo, ang layo talaga ng buhay dito kumpara sa Maynila. Diyan magulo at maingay, pero dito sobrang tahimik. Sa totoo lang, 7:00 pa lang ng gabi parang tulog na ang mga tao. Wala ka nang makikitang tao sa labas. Ganyan talaga ang probinsya. Mas maagang takbo ng oras dyan. Sanay silang gumising ng maaga, kaya maaga ring natutulog. Pero Eric, tandaan mo, kahit tahimik at mukhang payapa dyan, may mga bagay na dapat mong pag-ingatan. Lalo na't hindi mo kabisado ang lugar na yan. Seryoso ako Mag-ingat kayo ni Lola Celsa sa lugar na pinuntahan ninyo. Malayo at liblib yan. At ang alam ko, may mga aswang sa lugar na yan. Ay, naku kuya. Wala na ba akong ibang maririnig kundi aswang? Yung magandang dalaga na nakilala namin dito, nakakilala ni Lola Rosa. Sabi niya, may mga aswang daw dito. Tapos si Lola Celsa ang sabi, totoo raw yun. Ngayon pati ikaw? Tungkol na naman sa aswang sinasabi mo sa akin? Kuya,
Rinting-rintin na ako sa aswang. Eric, hindi biro ang sinasabi ko ah. Sinabihan ka na rin pala ni Lola at pati na rin ng dalagang nakilala ninyo. Huwag mong gawing biro ang tungkol sa mga aswang dahil totoo sila. Diyan sa baryo na pinuntan nyo sa Iloilo, may mga aswang dyan. Kaya tandaan mo, huwag na huwag kayong lalabas kapag gabi na dahil delikado. Kuya, pati ba naman ikaw naniniwala sa mga kalokohan yan? Sa mga horror lang sa TV at pelikula may aswang. Pati na rin sa mga lumang comics. Gawa-gawa lang yan ang imahinasyon ng tao. Hindi naman talaga sila nag-exist. Ay nako Eric, huwag kang matigas ang ulo ha. Hindi biro ang sinasabi ko. Kapag lumabas kayo ng gabi, baka may mangyari sa inyo. Ikaw ang nandyan, kaya ikaw ang dapat magprotekta kay Lola. Matanda na siya at mahina na ang katawan. Hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Tandaan mo, ikaw ang sandigan niya ngayon. Kung ayaw mong maniwala sa mga aswang, desisyon mo yan. Pero sundin mo ang utos ko sa'yo na huwag kayong lalabas sa gabi. Mas mabuti nang maging maingat kaysa magsisi. Natawa lang ako sa reaksyon ni Kuya Marco, Miss Ligaya. Kaya minsan, ayokong nakikipag-usap sa kanya dahil mabilis uminit ang ulo niya at madali siyang mainis. Para matapos na lang ang usapan, umuo na lang ako sa sinabi niya. Okay kuya, promise. Hindi na kami lalabas ni Lola sa gabi para mapanatag ka na at hindi ka na magalit sa akin. Siguraduhin mo lang ha, Eric. Kilala kita. Kapag curious ka sa isang bagay, sinusubukan mong pasukin kahit alam mong delikado. Huwag mong hayaan ang pagiging mausisa mo ang magdala sa inyo ni Lola sa kapamakan. Tandaan mo, hindi lahat ng nakikita mo sa baryo ay kasing simple ng iniisip mo. Habang patuloy akong sinisermo na ni Kuya sa kabilang linya, nakita ko si Lola Celsa na nakatingin sa akin. Nakangiti, pero parang alam na niya ang aking iniisip. Eric, makinig ka sa kuya mo. Mas mabuting sundin mo na lang ang payo niya. Para rin naman ito sa ikabubuti natin habang nandito tayo sa baryo. Oo na po Lola. Sinabi ko na kay kuya na susundin ko ang bilin niya. Nag-promise na nga ako, di ba? Dapat mo talagang sundin ang sinabi ko, Eric. Aasahan ko ang pangako mong yan, ha? Huwag matigas ang ulo mo. O siya, tatawag na lang ulit ako. Pakisabi na lang kay Lola na saka ko na lang siya kakausapin. May deadline pa kasi ako rito sa opisina. Basta tandaan mo, huwag kayong lalabas sa gabi, ha? Klaro yan, Eric. Tumangulang ako bago niya ibaba ang tawag. Kahit nagtataka ako sa loob-loob ko kung bakit gano'n na lang siya kaseryoso pagdating sa usapang aswang. Oo kuya, tatandaan ko yan. Salamat sa concern. Promise, hindi kami lalabas ni Lola kapag gabi na. Okay, Eric. Ingat kayo dyan. Bye. Ay, dahil lang sa aswang, nagalit na agad siya. Nakakaasar. Concern lang sa atin ang kuya mo, Eric. Kaya wag sasamang loob mo. Kilala mo naman siya, hindi ba? Pagdating sa iyo at sa akin, napakahigpit niya. Mabuti nga't pumayag siyang magbakasyon tayo rito. Buti na lang at sinabi kong nandito ang pinsan ko. Kaya may matutuluyan tayo. Eh kung wala, malamang hindi niya tayo pinayagan. Naiintindihan ko naman siya. Dahil tayo na lang ang pamilya niya. Wala nang papa't mama niyo. Wala na rin ang lolo mo. Kaya tayong tatlo na lang ang magkakasama. Kaya gano'n na lang siya ka-concern sa atin. Intindihin mo na lang siya, Apo. Napabuntong hininga na lang ako. May punto rin naman si Lola. Oo, minsan masungit, seryoso, at mainitin ang ulo ni Kuya Marco. Pero alam kong para din naman sa amin ni Lola ang ginagawa niya. Wala na sina mama at papa. Kaya siya na ang tumatayong tatay at nanay sa amin. Siguro kaya gano'n na lang siya kahigpit dahil ayaw niyang may mangyari pang masama sa natitira niyang pamilya. Para medyo lumuwag yung pakiramdam ko, lumabas ako ng bahay at naupo sa kahoy na upuan
na malapit sa pinto. Sa isip ko, okay lang naman siguro yon dahil hindi naman ako lalayo. Naroon lang naman ako sa labas ng bahay. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko na bilog ang buwan sa kalangitan. Naramdaman ko rin na medyo lumamig ang hangin na nanuot sa balat ko. Parang mas tumindi ang lamig ah. May paparting bang bagyo o masamang panahon? Ibang klase ang lamig ng hangin dito sa labas. Kasabay ng kakaibang pakiramdam na yon, ay nakarinig ako ng may parang lumilipad. Ano yun? Malaking ibon ba yun? Nagpalingalinga ako sa paligid ngunit hindi ko makita kung anong lumilipad na yon. Isa lang ang sigurado ko, para itong isang malaking ibon. Pero kakaiba. Kasi habang lumalayo ang tunog ng pagaspas, pakiramdam ko ay mas lalo naman itong lumalapit sa akin. Nanindig ang balahibo ko. Hindi yun ordinaryong ibon. May malamig na hangin na dumampi sa bato ko. At sa sandaling yun, naalala ko bigla ang sinabi ni Lola at ni Kuya Marco na huwag lalabas kapag gabi na. Kaya agad akong pumasok sa loob ng bahay. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto kung saan kami matutulog ni Lola. Nakita pa ako ni Lola Rosa na nagmamadaling naglalakad. Sinabihan niya ako na wag lalabas kahit sa tapat lang ng bahay dahil baka atakihin ako ng aswang, lalo na't kabilugan na ng buwan. Doon na lang daw ako manatili sa loob dahil hindi makakapasok o makakalapit ang mga aswang sa bahay niya. Napapalibutan daw kasi yun ng mga pangontra. Ganun daw ang karamihan sa mga bahay sa kanilang baryo. Lahat ay may proteksyon laban sa aswang. Tinanong ko siya tungkol sa narinig kong lumilipad na parang malaking ibon. Ang sabi niya sa akin, aswang daw yun. Mabuti na lang daw at pumasok kaagad ako. Kung hindi, baka inatake na raw ako nito. Ewan ko ba pero napapailing na lang ako sa sinabi niya. Hindi ko naman nakita na aswang talaga yun, kaya para sa akin, wala pa ring ebidensya na totoo ang mga aswang. Pagpasok ko sa kwarto, nadatnan ko si Lola Celsa na mahimbing nang natutulog. Kaya naisip ko na matulog na rin. Mabilis naman akong nakatulog ng gabing yun at tuluyan kong nakalimutan ang tungkol sa narinig kong lumilipad sa labas. Kinaumagahan, maaga kaming nagising ni Lola. Niyaya niya akong mamasyal at mamili sa bayan. Dalian mo, Eric, apo. Magandang sikat ng araw, magandang maglakad-lakad ngayon sa labas. Marami tayong pupuntahan. Bibili tayo ng gulay, prutas, isda sa palengke. Sasamahan tayo ng Lola Rosa mo doon. Gusto ko rin magpunta tayo sa may ilog mamaya para makita mo kung gaano kagandang tanawin doon. At saka tutulungan din natin ang Lola Rosa mo sa paggawa ng kanyang mga panindang kakanin. Hindi ba masyadong maaga pa? Pwede bang mamaya na lang? Apo, ganito talaga rito sa probinsya. Maagang kumikilo sa mga tao. Kapag inabot tayo ng tanghali bago umalis, baka maubusan tayo ng magaganda at sariwang paninda sa palengke. Mga bilasang isda na lang ang abutan natin doon. Kaya halika na at huwag ka nang magreklamo. Hindi po ba sasama sa atin si Clara? Ay nako, napaghahalataan ka na, Apo. Sabi na may pagtingin ka kay Clara. Todo nila ka pa dyan. Lola naman, isinabi ko lang naman po kung sasama si Clara. Kung ano-ano na po yung sinabi niyo eh. Ay nako, ewan ko sa'yo, Apo. Hindi raw makakasama sa atin si Clara. Yan ang sabi ni Lola Rosa mo. Marami raw siyang lalabhan. Kaya hindi rin daw siya makakatulong sa pagluluto ng paninda ni Lola Rosa mo. Tara na't baka tanghaliin pa tayo. Wala akong nagawa kundi sundin si Lola Miss Ligaya. Labis niyang namiss ang buhay probinsya. Kaya kahit tinatamad pa ako, nagmamadali akong maligo at magbihis. Maganda at maayos naman ang naging ikalawang araw namin sa baryo. Hindi ko na ikinwento kay Lola ang narinig ko nung nagdaang gabi dahil baka mag-alala lang siya. At saka kung sakaling makausap niya si Kuya Marco, tiyak na isusumbong niya ako. Kaya minabuti ko na lang na ilihim yun.
5:00 na ng hapon. Katatapos lang namin na magpahinga ni Lola mula sa aming pamamasyal sa bayan kaninang umaga. Pero bigla siyang nag-aya na maglakad-lakad ulit. Sa totoo lang, nag-alangan ako kasi palubog na yung araw at baka abutan kami ng gabi sa daan. Pero si Lola, mapilit talaga. Ang sabi niya, mas maganda raw maglakad-lakad kapag dapit hapon kasi malamig at hindi mainit ang sikat ng araw. Lola, hindi ba mas mabuti kung bukas na lang ulit tayo mamasyal? 5:00 na ng hapon. Makaabutan pa tayo ng dilim sa daan. Ay nako apo, huwag kang mag-alala. Hindi pa naman madilim mo, tingnan mo. Mahaba pang araw, sayang naman kung tatambay lang tayo sa bahay. Napakamot na lang ako sa ulo. Kilala ko si Lola. Mapilit siya kapag gusto niyang gawin ng isang bagay. Kaya kahit nag-aalala ako, sinamahan ko na lang siya na mamasyal ulit. Habang naglalakad kami, napansin ko na hindi na pamilyar ang dinaraanan namin. Medyo malayo na pala kami sa bahay ni Lola Rosa. Si Lola pa naman makakalimutin, kaya nagsimulang pumasok sa isip ko ang kaba. Paano kung maligaw kami? At paano kung hindi na namin mahanap ang daan pabalik? Lola, parang malayo na tayo sa bahay ni Lola Rosa. Ibang lugar na tong nilalakaran natin. Natatandaan niyo pa bang daan pabalik? Aba, parang hindi ko na nga maalala, apo. Pero huwag kang mag-alala, makakabalik din tayo. Pwede naman tayo magtanong-tanong sa mga makakasalubong natin. Maraming nakakakilala rito kay Rosa, kaya tsak na makakauwi tayo. Napabuntong hininga ako. Kung sa bagay, maliwanag pa naman ang paligid. Kaya sige, nagpatuloy kami. Maya-maya, napansin namin ang isang bahay na maraming tao sa labas. May nakatirik na tolda at may nakaupo doon na kumakain, habang ang karamihan ay abala sa pagsusugal. Tingnan niyo. Parang may lamay po yata doon. Oo nga, apo. At tingnan mo, may mga nagkakape at may mga biskwit, tinapay at pansit din sa mesa. Aba, may mga nagsusugal pa. Napailing ako. Kilala ko si Lola. Mahilig siyang sumali sa kahit na anong sugal. Lalo na kapag pusoy o tong eats. Kahit hindi niya kilala yung pinaglalamayan o ang namatay, basta may sugal, hindi siya mapakali. Mahilig siyang sumali sa mga nagsusugal. Eric, apo tara na. Makikiramay tayo sandali. Tapos sasali rin ako sa sugal. Malay mo manalo tayo, di may pera tayo. At may libreng merienda pa, di ba? Ho? Lola naman. Hindi naman natin kilala kung sino ang namatay at kung sino ang nakatira dyan eh. Ano naman ngayon kung hindi natin kilala yung namatay at yung namatayan? Basta ang importante, makikiramay tayo. Hindi naman bawal yun. Kaya halika na, huwag ka nang maarte dyan. Samahan mo rin akong maglaro. Marunong ka rin namang maglaro ng bara, hindi ba? Wala na akong nagawa, Miss Ligaya. Hinila na ako ni Lola papunta sa lamayan. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng mabangong aroma ng kape at ng mga pagkaing nakahanda para sa mga bisita. Maraming tao ang nakaupo sa mahabang bangko. Sa gitna, may kabaong na may kandila sa magkabilang gilid at may mga bulaklak. Karamihan ng mga tao sa labas ay abala sa paglalaro ng baraha. Lola, parang hindi maganda tong gagawin natin. Makikikain at makikisugal tayo. Hindi naman tayo kilala rito. At hindi rin natin kilala ang namatay. Apo, normal lang ito dito sa probinsya. Kahit hindi ka kilala, basta't magpunta ka sa lamay, tatanggapin ka nila. Ay, huwag ka mahihiya. Ang importante, nakikiisa tayo at nagbibigay galang sa namatay at sa pamilyang naulila niya.
Lumapit si Lola sa isang mesa na may nakalagay na pansit, tinapay, biskwit at kape. Kumuha agad siya ng tasa ng kape at inabutan din niya ako ng isang tinapay. Oh, Apo, kumain ka na. Libre naman to eh. La naman, talagang ikaw pa ang kumuha ng pagkain? Hindi niyo malang inantay na alukin tayo? Nakakahiya. Ay, bakit ka mahihiya? Para naman sa lahat yan. Para sa mga nakikipaglamay at sa mga nagsusugal. Okay lang yan, Apo. Sige lang, kain lang. Ikukuha pa kita ng biskwit at pansit. Magandang hapon. Sino kayo? Kilala niyo rin ba ang namatay? Ay, nako, hindi. Napadaan lang kami ng aking apo rito. Nang makita namin na may lamay, naisip naming dumaan at makiramay. Ay nga pala, ako si Celsa. At ito ang apo kong si Eric. Mga bakasyonista kami rito mula sa Maynila. Pinsan ko si Rosa. At doon kami pansamantalang nakikituloy sa bahay niya. Pinsan ka pala ni Rosa. Ako naman si Pakita. Diyan lang ako nakatira, malapit dito. Kilala ko si Rosa, yung masarap magluto ng kakanin. Sa kanya nga ako palaging umuorder eh. Mabuti naman at nagawa niyong magpunta rito at makiramay sa namatayan. Malaking bagay ang inyong presensya. Kilala ko ang namatayan, si Merlino. Ang namatay ay yung nag-iisa niyang anak na dalaga, si Madel. Dinapuan siya ng malubhang sakit at hindi agad na ipagamot. Kaya ayan, namatay ng maaga. Sige, kain lang kayo. Marami pang pagkain. Para talaga sa mga bisita yan. Huwag kayong mahihiya ah. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Hindi pala bawal ang makikain sa lamay kahit hindi namin kilala yung namatayan o yung namatay. Maya-maya lumapit si Lola Celsa sa isang mesa kung saan may mga nagsusugal ng tong-its. Agad kong napansin na kumislap ang kanyang mga mata. Apo, halika dito sandali. Titingnan ko kung pwede tayo makisali sa kanila. Seryoso ka talaga, Lola? Abay, oo. Maglalaro ka ng tongits? Eh bakit ba? Wala namang masama. Libangan lang naman. At saka masaya to. Alam mo naman na mahilig ako sa ganitong bagay. Kung ayaw mong sumali, manood ka na lang sa tabi ko. Eh Lola, tingnan mo. Malapit na magdilim. Baka hinahanap na tayo ni Lola Rosa. Baka tumatawag na sa'yo si Kuya. Ay, oo nga ano. Naiwan ko pa naman yung cellphone ko. Ay naku, hayaan mo na. Tatawag ulit ang kuya mo. Si Lola Rosa mo, wag mong intindihin nyo. Nagpaalam naman ako sa kanya kanina. Ay sige na, laro-laro na ako eh. At ayun na nga, umupo na si Lola Celsa at nakiumpok sa mga taong nagsusugal. Agad naman siyang tinanggap ng mga naglalaro. Halatang sanay siya sa larong tong-its dahil mabilis ang kanyang mga galaw. Kabisado ang bawat bitaw ng baraha at may kumpiyansa sa bawat desisyon. Ako naman nakatayo lang at nanonood sa kanila. Habang abala si Lola sa paglalaro, napansin ko ang kabaong sa gitna. Hindi ko maiwasang mapatingin. Hindi ko kilala kung sino ang nakahimlay doon. Pero parang may kakaiba akong naramdaman. Ay, bakit parang biglang lumalamig ang paligid? Kapag napapatingin ako ron sa kabaong, kinikilabutan tuloy ako. Maya-maya, napatingin sa akin ang isa sa mga nakaupong bisita. Isang matandang babae na may malalim na mga mata. Para bang may nais siyang iparating. Ngunit nanatiling tahimik. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba habang nakatitig siya sa akin na para bang sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat galaw ko. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at nilapitan niya ako. Iyon. Hindi ka taga rito, ano? Opo, nagbabakasyon lang po kami rito ng lola ko. Ayun po siya naglalaro ng tong-its. Nakikituloy lang po kami sa pinsan niya. Mag-iingat kayo.
Lalo na kapag lumalim na ang gabi. Hindi ligtas dito sa labas. Bigla akong kinilabutan sa sinabi ng matanda Miss Ligaya. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero seryoso ang mukha niya at nakakatakot ang boses niya. Napalunok na lang ako habang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. Ramdam kong may kakaiba sa kanyang mga titig. Kaya umiwas ako't nilapitan si Lola upang sabihing umuwi na kami. Lola, tara na po. Madilim na. Umuwi na po tayo. Ay, sandali lang po. Isang ikot pa, malapit na akong manalo. Maupo ka na muna dyan. Magkape ka ulit o kaya kumain ka roon. Marami pang pagkain. Pero Lola, ang paalala ni Kuya Marco, huwag tayong magpapagabi sa daan. Gabi na oh. Kayo rin po nagsabi na sundin natin ang utos niya. Kaya tara na po Lola. Ay, naku naman na, pumamaya na. Sayang naman kung aalis tayo ngayon na malapit na akong manalo. Eh kung gusto mo, samahan mo na lang ako rito at maglaro ka rin. Kapag nanalo ka, marami tayong maiuwing pera. Halika na, Apo. Tabihan mo na ako rito para swertein tayo. Napabuntong hininga na lang ako. Madilim na ang paligid pero mukhang hindi ko pa mahihila si Lola pa uwi. Napailing ako at wala nang nagawa kundi ang sumali sa mga naglalaro ng tong-its. Ngumiti si Lola dahil ilang beses na siyang nanalo. Habang napapakamot na lang sa ulo ang mga kalaban niya. Ang iba ay tumigil na sa paglalaro dahil naubusan na ng pantaya. Samantalang ang iba ay hindi pa rin humihinto. Umaasang mananalo at makakabawi. Ako naman, nakadalawang sunod na ng panalo kaya't nawili na rin ako sa paglalaro. Muli kong tinignan ang matandang babae na kumausap sa akin kanina, ngunit hindi ko na siya nakita doon. Maya-maya ay naging tahimik ang paligid ng lamayan maliban sa tunog ng mga barahang binabalasa at ang mahihinang tawanan ng mga matatandang naroon. Katabi ko si Lola Celsa, abala sa pag-aayos ng barahan niya. Nakaupo kami sa mahabang mesa kasama ang ilang hindi ko kilalang manlalaro. Sa una, parang normal lang ang lahat. Parang simpleng palipas oras. Pero hindi ko alam, nagsisimula na pala ang panganib. Lola, mukhang swerte ka na naman ah. Panay ang panalo mo. Ay, nako, Apo. Swerte lang talaga ako sa sugal. Pero tingnan mo, ikaw din. Panay din ang akot ang puntos. Nagmana ka talaga sa akin na po. Hindi tulad sa kuya mo na walang kahilig-hilig sa mga ganito. Masyado kasing seryoso sa buhay. Sa tabi namin, nakilala ko ang isang matandang lalaki. Payat siya, sunog ang balat sa araw at kita ang malalim na kulubot sa mukha. Sabi ni Lola, siya daw si Mang Isko. Kilalang sugarol sa baryo. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo na dahil sa katandaan, ay tila laging nakamasid. Wari ayaw na magulangan sa laro. Huwag kayong masyadong kampante mga kasaba. Sa uli, ako pa rin ang mananalo. Ay, tignan lang natin, Isko. Hindi lahat ng laro ay para sa'yo. Baka sa sobrang yabang mo, ikaw pang unang matalo riyan. Napangiti lang ako. Ang iba pang manlalaro, seryosong nakatitig sa barahan nila. Halos walang kibuan, ramdam ko ang tensyon na para bang buhay at kamatayan ng laro para sa kanila. Maya-maya, bigla kong napansin ang isang pamilyar na mukha na papalapit sa kinaroroonan namin. Si Clara. Napatigil ako sa pagbabalasa ng baraha. Bakit siya naroon? Paano niya kami nasundan? Nakita ko na seryoso yung mukha niya. Nakatitig sa akin at kay Lola Celsa. Clara? Anong ginagawa mo rito? Lumapit siya sa aming pwesto at hindi kaagad sumagot sa tanong ko. Yumuko siya, palapit at marahang bumulong. Eric, mabuti at nakita ko kayo ni Lola Celsa. Kailangan niyong umalis dito. Delikado na sa daraanan, lalo't gabi na. Naku, pasensya na. Hindi pa kasi kami tapos maglaro ni Lola.
Lalo na't palagi kaming nananalo dito sa Tong Eats. Kanina pa nga ako nagyayayang umuwi pero nang ayain akong maglaro ni Lola, ako naman ang nawili. Pwede bang mamaya na lang tayo umuwi? Nalilibang pa kasi kami rito. Inutusan ako ni Lola Rosa na hanapin kayo. Nag-aalala na siya. Dapat makabalik na tayo sa bahay. Kalat na ang dilim sa paligid. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na huwag kayong aabutin ng gabi sa labas? Napatingin ako kay Lola Celsa. Abala pa rin siya sa pagsusugal. Wari ba walang naririnig? Ako naman, gusto ko pa rin maglaro. Nananalo na kasi ako kaya ayokong umalis. Ayoko pa talagang umuwi, Clara. Si Lola, busy pa sa mga baraha niya kaya hindi mo pa siya mapapatayo yan dyan. Bakit hindi ka na lang kasi sumali sa amin, Clara? Sige na, masaya to. Hindi ako nagpunta rito para magsugal, Eric. Umalis na tayo dito. Umuwi na tayo. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit tila bingi ako sa sinasabi ni Clara Miss Ligaya. Sa halip na pakinggan siya, muli akong umupo sa aking pwesto at ipinagpatuloy ang pagsusugal. Pinilit kong wag pansinin ang bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit habang naglalaro, bigla akong natigilan. Sa mga barahang hawak ko, may nakita akong mga bahid ng dugo. Namutla ako. Hindi ko lamang kasi nakita, kundi nalanghap ko rin yung malansang amoy nito. Hindi ako maaaring magkamali. Totoo ang nakikita ko. May mga bahid ng dugo ang hawak kong mga baraha. Napaatras ako at napahawak sa mesa. Ano to? Dugo? Nagulat din si Lola Celsa at iba pang nagsusugal sa naging reaksyon ko. Lahat sila ay napatingin sa akin. Ay, anong nangyayari sa'yo, Apo? Bakit sumisigaw ka dyan? Huwag mong sabihin na panalo ka na. Muli kong sinipat ang mga barahang hawak ko at nanlaki ang aking mga mata nang makita kong wala ng bahid ng dugo ang mga yun. Napailing ako at napabuntong hininga. Pero hindi ako pwede magkamali. Dugo yung nakita ko kanina at naamoy ko pa. Bakit biglang nawala? Ano bang nangyayari sa akin? Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko sa mga sandaling yun. Baka guni-guni ko lang o namamalikmata lang ako. Baka dahil sa pagod. Maghapon ba naman kasi kaming namasyal at gumala ni Lola? Pero parang hindi eh. Totoo lahat yung nakita ko. Nagsimula na akong maguluhan sa mga nangyayari. Maya-maya, napatingin ako sa isa sa mga lalaking kalaro namin. Halos mapasigaw ako sa nakita ko. Namumula ang mga mata niya at nanlilisik na nakatingin sa akin. At ang mga kamay niya, may mahahabang kuko na kasing talas ng patalim. Diyos ko, ano ba tong nakikita ko? Hindi na to normal. Napatayo ako muli sa sobrang gulat at takot. Dahilan upang ang lahat ng mga nagsusugal na katabi namin ni Lola ay mapatingin sa akin. Ngunit nang kusutin ko yung aking mga mata, biglang bumalik sa normal. Ang anyo ng lalaking kanina ay mukhang halimaw. Biglang naglaho ang namumula niyang mga mata at ang matutulis na kuko sa kanyang mga kamay. Eric, Apo, ayos ka lang ba? Bakit kanina ka pa sigaw ng sigaw dyan at hindi mapakali sa upuan mo? Hindi ko alam ang isasagot ko kay Lola. Kinikilabutan na ako. Parang may mali. Parang may kakaiba na sa lamay na yon. Eric, tama na yan. Huwag niyo nang tapusin ang laro. Hindi na magandang nararamdaman ko rito. Clara, nakita mo rin ba ang nakita ko kanina? Yung isa sa mga nagsusugal, nagmukha siyang halimaw. Nakakatakot ang itsura niya. At kanina, yung mga barang hawak ko, may mga bahid ng dugo. Hindi ko nakita mga nakita mo, Eric. Pero nararamdaman ko, may kakaibang nangyayari rito. Kaya halika na. Yayain mo na si Lola Celsa umuwi. Bilisan niyo. Napatingin ako kay Lola Celsa at nakita kong seryosong-seryoso pa rin siya sa paglalaro ng baraha.
Ilang sandali pa, napasigaw siya sa tuwa nang muli na naman siyang manalo. Ay, panalo na naman ako! Paano ba yan? Ang swerte ko talaga sa gabing ito! Nakakachamba ka lang. Tingnan mo, mamaya ako naman ang mananalo. Pinagbibigyan lang kita. Ay nako Isko, maglaro ka lang dyan at galingan mo para manalo ka ulit. At huwag puro salita! Lola, marami ka na pong panalo kaya pwede na tayong umuwi. Tara na po, uwi na tayo. Kanina pa raw po tayo hinahanap ni Lola Rosa, sabi ni Clara. Ay naku naman ako mamaya na! Kita mo namang palagi pa akong nananalo eh. O ikaw, ayaw mo bang madagdagan ng pera mo? Palagi ka rin nananalo, hindi ba? Kapag ako ang nananalo, ikaw naman ang kasunod. Salitan lang tayo, kaya wag muna tayong umuwi. Sayang ang swerte natin na po. Sa sinabi ni Lola, nagulo ang isip ko, Miss Ligaya. Gusto ko nang umuwi. Ngunit may boses na pilit bumubulong sa utak ko na ipagpatuloy pa ang pagsusugal. Ano pong hinihintay niyo, Eric? Tara na! Hindi na talaga magandang pakiramdam ko rito. Ewan ko ba pero kinikilabutan ako rito. Natigilan ako. Kita ko sa mga mata ni Clara ang matinding takot. Pero hindi lang siya nagpapahalata. Parang pinipilit lang niyang magpakatatag. Pero hindi ko pwedeng iwan si Lola dito, Clara. Tingnan mo, ayaw pa niyang tumayo at aliw na aliw pa siya sa pagsusugal. Pilitin mong lola mo, Eric. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Iba na ang kutob ko. Parang may masamang mangyayari kapag magtagal pa tayo rito. Tatayo na sana ako para pilitin si Lola na sumama sa amin pauwi. Ngunit laking gulat ko nang hindi ko na maiangat ang katawan ko sa pagkakaupo. Hindi na ako makakilos. Parang nakadikit ang puwitan ko sa bangko. Pinilit kong tumayo, pero para akong hinihigpitan ng malamig at mabigat na mga kamay na nakabaon sa aking balikat at binti. Ano ba to? Bakit hindi ako makatayo? Muli kong tinawag si Lola Celsa at sinabi kong hindi ako makatayo mula sa kinauupuan ko. Ngunit tila hindi na niya ako pinapansin. Lola, naririnig niyo ba ako? Hindi po ako makatayo. Lola! Diyos ko, hindi na ito maganda. Pero kahit anong tawag at sigaw ko, hindi niya ako naririnig. Patuloy lang siya sa paglalaro ng baraha. Wari wala siyang nakikita kundi ang hawak niyang baraha at ang mga kalaro namin. Lumingon ako kay Clara upang sabihin sa kanya ang nangyayari sa akin. Ngunit wala akong marinig sa kanyang mga sinasabi. Nagsasalita siya subalit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ha? Anong sinasabi mo, Clara? Hindi ko maintindihan. Hindi kita marinig. Bakit hindi ko siya marinig? Para bang may humaharang sa tainga ko. Nakikita kong gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang lumalabas na tunog. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang tunog ng pagbalasa ng mga baraha at ang mga boses ng mga kasama naming nagsusugal. Napansin ko rin na hindi rin ako naririnig ng mga taong nakikiramay na nasa harap ng kabaong. Para bang hindi nila ako nakikita. Bakit ganito? Hindi ako makalis sa kinauupan ko. Bakit hindi nila ako naririnig? At bakit hindi rin nila ako nakikita? Akala ko yun lang ang kababalaghang mararanasan ko. Ngunit hindi pala doon matatapos, Miss Ligaya. Habang abala ang mga nagsusugal sa paglalaro, laking gulat ko nang biglang nangisay si Mang Isko at natumba. Malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, kaya hindi ko napigilan ang mapasigaw. Diyos ko! Mang Isko! Ano nangyari sa'yo? Patuloy na nagkikisay si Mang Isko habang nakahandusay sa lupa. Kumikibot ang kanyang mga kamay at paa na wari dinadaluyan ng kuryente ang buong katawan. Hanggang sa bigla na lamang bumula ang kanyang bibig at dahan-dahang tumirik ang mga mata. Gusto ko sana siyang tulungan, ngunit hindi ako makagalaw. Hindi ako makatayo mula sa aking kinauupuan. Lola, Clara, nakikita niyo ba ang nangyari kay Mang Isko? Tulungan natin siya.
Mga kuya, mga ate, tulungan natin si Mang Isko. Naririnig niyo ba ako? Bakit ba hindi niyo ako pinapansin? Muli kong tinignan si Lola Celsa at nasilayan ko ang takot sa kanyang mukha habang pilit siyang tumatayo mula sa kinauupuan. Eric, Apong, hindi ako makatayo. Hindi ako makaalis dito. Ano bang nangyayari? Takang-taka ako nung mga sandaling yun. Hindi ako pinapansin ni Lola at hindi rin ako naririnig. Ngunit bigla na lamang niyang binanggit ang pangalan ko. Naririnig at nakikita mo na ako, Lola? Ay, syempre naman. Naririnig at nakikita kita. Bakit naman hindi? Pero teka, bakit hindi ako makaalis dito sa inuupuan ko? Hindi ko rin po alam, Lola. Ako man, hindi makaalis sa kinauupuan ko. Diyos ko, gusto ko po sanang tulungan si Mang Isko na bigla na lang nangisay at bumagsak sa lupa. Tingnan niyo po siya, Lola. Baka patay na siya. Ay, Diyos ko. Anong nangyari kay Isko? Bakit bumubula ang bibig niya at ang katawan niya? Para bang natutuyot na? Hindi ko nga rin po alam. Bigla na lang siya nangisay kanina at bumula ang bibig niya. Natatakot na ako sa mga nangyayari dito, Lola. Kanina pa may mga kakatuwang bagay na nangyayari sa akin. Kung ano-ano ang nakikita ko. Ay, humingi tayo ng tulong sa kanila, Apo. Lola, tingnan niyo sila. Parang wala silang naririnig. Kanina pa sila ganyan. Kanina pa ako humingi ng tulong pero hindi nila ako pinapansin. Parang hindi nila ako nakikita. Ano? Ay, ano bang kababalaghan itong nangyayari sa atin? Subukan pa rin nating humingi ng tulong sa kanila, Apo. Sige na, baka sakaling marinig din nila tayo. Tinawag namin ang mga kasamahan naming nagsusugal. Pati na rin yung iba pang nakikiramay doon. Tulong! Tulungan niyo kami! Hindi kami makaalis dito! Naririnig niyo ba kami? Ay, tulungan niyo kami ng apo ko! Ano bang nangyayari rito? Tulong! Kahit anong sigaw at paghingi namin ng tulong, wala ni isa mang pumapansin sa amin. Hindi nila kami naririnig. Ang mga kasamahan namin sa mesa ay abala pa rin sa seryosong paglalaro ng tong-its. Waring walang pakialam sa amin. Eric, Apo, hindi nila tayo naririnig. Bakit ganon? Sabi ko na sa'yo, Lola, hindi nila tayo papansinin. Parang wala silang pakiramdam. Hindi nila tayo nakikita. Pero paano nangyari yon? Mukhang tama si Clara. May nangyayaring kakaiba sa lugar na to. Kababalaghan na ari, gawa ng maligno o demonyo. Nilingon ko si Clara na nakatayo malapit sa amin. Nakita naming sumisigaw siya, ngunit wala pa ring lumalabas na boses mula sa kanyang bibig. Clara, hindi ka namin marinig. Ano ang sinisigaw mo? Tulungan mo kami dito. Hindi kami makagalaw. Ngunit hindi siya tumugon. Hindi rin niya kami naririnig. Subalit may sinasabi siya sa amin ni Lola na hindi rin namin marinig. Lalong tumindig ang balahibo namin. Eric, Apo, baka naiengkanto na tayo. O baka na maligno. Sana hindi na lang tayo pumunta dito. May maligno at engkanto pala dito. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga ganon ngayon natatakot ka? Naniniwala po ako na nag-i-exist ang mga maligno at engkanto. Sa aswang lang po ako hindi naniniwala, Lola. Muli kong tinignan si Clara, ngunit wala na siya sa kung saan man siya nakapwesto. Bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Clara? Nasaan ka na? Clara! Pilit kong ginagalaw ang aking mga paa, ngunit hindi ko talaga magalaw. Sa kalagayan namin yun ni Lola, unti-unti na akong pinanghihinaan ng loob. Hindi ko na malayang naiiyak na pala ako dahil sa pinaghahalong takot, kaba at pagkalito. Ay, di na yata tayo makakaalis dito, Apo. Pati si Clara ay nawala na rin. At wala pa rin nakakakita at makakarinig sa atin. Ano nang gagawin natin, Apo? Huwag mong sabihin dyan, Lola. May paraan pa. Kailangan lang nating magdasal. Sabayan mo ako magdasal, Lola. Naisip naming magdasal
dahil wala kaming ibang masasandalan kundi ang Diyos. Pero kahit ang labi ko, hindi ko maigalaw. Parang may pumipigil, para akong naipit sa isang bangungot na hindi ako magising. Diyos ko, iligtas niyo po kami ng lola ko sa kung anumang masamang espiritu na naglalaro sa amin. Ngunit kahit nagdasal na kami, hindi pa rin kami makaalis sa kinauupuan namin. Hindi pa rin kami pinapansin ng mga tao sa paligid namin. Mas lalo lang kaming binalot ng takot at pangamba. Unti-unti na kaming nawawala ng pag-asa nang biglang bumalik si Clara. Laking gulat namin nang makita siyang may kasamang isang matandang babae. Clara! Clara! Bumalik ka! Salamat sa Diyos! Mabuti naman at binalikan mo kami. Akala namin ni Lola na wala ka na. O ano? Narinig mo na ba kami? At sa pagkakataong yun, narinig na namin ang boses ni Clara. Oo, narinig ko kayo. Ako ang hindi niyo marinig kanina. Kaya nakumpirma ko na may mali nga sa lugar na to. Sandali akong umalis para makahingi ng tulong. Ano? Hindi mo kami marinig? Pareho pala tayo. Hindi ka rin namin marinig. Ano ba talaga nangyayari? Anong lugar to? Ay, Clara, iya. Di kami makagalaw ng apo ko. Para kaming nakapago rito. Tulungan mo kami, iya. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Kaya nga po ako umalis kanina. Naramdaman ko po na kailangan ninyo ng tulong. Siya po si Aling Bebang, ang albularya sa baryo na to. Siya lang po yung alam kong makakatulong sa inyo. Ako si Bebang. Nang tawagin ako ni Clara tungkol sa lamay dito, agad kong naalalang may nangyayari rito. At tama kayo. May masamang presensya talagang bumabalot sa lugar na to. Tiningnan niya ang paligid. Napatingin siya sa mesa, sa mga baraha, sa kabaong na nasa gitna. Maya-maya ay napailing siya. Hindi ito basta lamay. At hindi rin basta tongits ang nilalaro ninyo. Isa itong ritual. Ritual? Ano po ang ibig niyong sabihin? Ano? Anong sinasabi mo? Sugal lang itong ginagawa namin. Bakit naging ritual? Bago po makasagot si Aling Bebang, may isa pang matandang babae na lumapit sa amin. Napatitig ako sa kanya at nakilala ko agad siya. Ikaw ang matandang babae na nagsabi sa akin kanina na mag-iingat kami. Nakakilabot pang ang boses mo eh. Kilala ko siya. Siya si Sidra. Isang manghuhula rito sa baryo. Tama, kilala ko rin siya. Si Aling Sidra ang pinakamagaling na manghuhula sa baryo. Narito ako para magmatsyag. Nabasa ko kasi sa aking mga baraha na ngayong gabi. May mga kukunin na namang buhay ang mga aswang. Ano? Mga aswang? Anong kinalaman ng mga aswang dito at bakit kami ng apo ko? Bakit may aswang na nakasali dito? Ano ba talaga ang nangyayari? Huminga ng malalim si Aling Bebang. Kita ko sa mukha niya ang bigat ng sasabihin. Ang pinaglalamayan dito, hindi siya ordinaryong tao. Ang nakaimlay sa kabaong na yan ay isang aswang. Ano? Sandali. Sigurado po ba kayo? At ang sugal na sinalihan ninyo ay hindi basta laro. Isa itong ritual ng pag-aalin ng kaluluwa para muling buhayin ang bangkay ng aswang. Ay, Diyos ko po! Ano itong napasukan namin ng apo ko? Nauna nang nakuha ang kaluluwa ni Isko. At kayo namang maglola ang isusunod. Ibig sabihin, totoo nga ang mga aswang? Ang bangkay na nakahimlay sa kabaong na yan ay si Madel. Isa siyang aswang na nagpatiwakal. Ayaw na niyang pumatay ng tao. Kaya pinili niyang tapusin na ang kanyang buhay. Pero ang ama niya na si Merlino, hindi matanggap ang pagkamatay niya, kaya Kaya ano? ginamit ni Merlino ang lamay bilang ritual. Ang lahat ng magsusugal, lalo na yung palaging nananalo, ay iaalay niya.
Ang kanilang mga kaluluwa ang ibibigay niya sa demonyong sinasamba niya upang muling buhay ng kanyang anak. Kaya pala, ang nangyari kay Mang Isko, siya ang unang inialay sa demonyo. Nagyayabang kasi siya kanina na palagi siyang nananalo bago pa kami dumating dito ni Lola. At kayo ang kasunod. Dahil kayo rin ay palaging nananalo sa sugal. Hindi pwede yan. Paano kayo makakalis dito? Ay naku, ayaw pa naming mamatay. Ayoko maging alay kami ng apo ko. Aling Bebang, Aling Sidra, paano kami makakatakas dito? Anong gagawin namin para makaligtas? Tulungan niyo po kami. Pareho silang natahimik saglit. Nagkatinginan sina Aling Bebang at Aling Sidra. At kitang-kita ko ang bigat sa kanilang mga mata, Miss Ligaya. Kailangan nating mapuksa ang may kagagawa nito. Doon lamang kayo maliligtas. At kung hindi kayo makakawala dyan bago maghating gabi, tuluyan ang kukunin ng demonyo ang inyong kaluluwa at wala nang makakapigil. Hating gabi? Ilang oras na lang yun? Diyos ko, kailangang mapuksa na ang ama ng bangkay na yan na kanilang pinaglalamayan. Oo. Kailangan na mapuksa si Merlino bago pa mahuli ang lahat. Nasa na siya? Kanina pa kami dito. Kanina pa namin hindi nakikita ang ama ng pinaglalamayan. Teka, nasa ng ibang nakikipaglamay at ang mga nagsusugal? Oo nga no, nasa na mga tao rito? Tayo na lang ang naiwan dito. Ang bilis mawala ng mga tao. Hindi ko man lang napansin. Pati si Merlino bigla ring naglaho. Kanina lang ay nakita ko pa siya. Nasa paligid lang si Merlino. Nararamdaman ko ang presensya niya. Kailangan nating mag-ingat at maghanda dahil may naaamoy akong hindi kaaya-aya. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mailigtas kayo. Naramdaman ko ang lamig ng kamay ni Lola. Pinisil ko yun. Pilit nagpapatatag. Kahit halos matunaw na ako sa takot. Lola, magpakatatag tayo. Makakawala rin tayo rito. Magtiwala ka lang. Habang nasa ganun kaming sitwasyon ni Lola, hindi namin namalaya na sumunod pala sa amin si Kuya Marco. Dahil sa sobrang pag-aalala, iniwan niya ang trabaho niya sa Maynila at sinundan kami sa Iloilo. Sa mga oras na yon, nasa bahay na siya ni Lola Rosa. Sinabi ni Lola Rosa na hindi pa kami nakakabalik mula sa pamamasyal. Kaya nagpasya si Kuya Marco na hanapin kami, lalo na't gabi na. Binalaan siya ni Lola Rosa na wag nang tumuloy at maghintay na lamang sa bahay dahil delikado. May mga aswang na gumagala tuwing gabi. Ngunit buo ang loob ni Kuya na hanapin kami ni Lola. Kaya't dahil sa kanyang pagpupumilit, pinabaunan na lang siya ni Lola Rosa ng asin, bawang at kalamansi bilang pangontra kung sakaling makaengkwentro niya yung mga aswang. Gusto sanang sumama ni Lola Rosa, ngunit dahil sa kanyang katandaan, hindi na niya kaya pang lumaban sa mga kampo ng dilim. Kaya mag-isa nang naglakad si Kuya Marco upang hanapin kami. Hindi pwedeng hindi ko sila hanapin. Kapag kapatid at lola ko nang nawawala, hahanapin at hahanapin ko sila. Kahit may panganib, hindi ako titigil hanggat hindi ko sila natatagpuan. Naglakad siya sa madilim at madamong daan. Walang takot. Kahit halos walang tao sa paligid. Doon niya nakasalubong ang isang matandang babae na naglalakad sa dilim. Sa una, ay nag-alinlangan si Kuya na magtanong. Ngunit nang makita niyang maayos naman ang itsura ng matanda at mukhang mapagkakatiwalaan, nilapitan niya ito. Magandang gabi po, Manang. Baka po may nakita kayong isang binata at isang matandang babae na magkasama. Mga bakasyonista po sila galing Maynila. Nakababatang kapatid ko po yung binata at ang matanda naman po ay lola ko. May nagsabi po kasi sa akin na namamasyal daw sila rito. Baka po napansin niyo sila, Manang. Siya nga po pala. Ako po si Marco. Galing din po ako sa Maynila. Magandang araw rin sa'yo, iho.
Ako si Pakita. Aling Pakita na lang ang itawag mo sa akin. Ano ba ang pangalan ng kapatid at ng lola mo? Baka narinig ko na o nakilala ko na. Dito kasi sa baryo, kilala ng lahat ang isa't isa. Mahirap pang hindi mapansin kung may mga bagong mukha. Lalo na kung mga bisita galing Maynila. Ang pangalan po ng kapatid ko ay si Eric. At ang lola ko naman po ay si Lola Celsa. Eric at Celsa. Baka ang tinutukoy mo ay ang maglola na nakilala ko sa Maylamay. Celsa ang pangalan nung matandang babae at Eric naman ang pangalan nung apo niya. Malapit lang dito ang bahay ng namatayan. Sundan mo lang ang daang yon at matutuntun mo na. Sila na nga po yun. Maraming salamat po, Manang. Aling Pakita. Walang anuman, iho. Mag-ingat ka at mapanganib na kapag sumapit na ang gabi rito sa baryo. Salamat po. Alam ko na po ang tinutukoy ninyo. Handa naman po ako kung sakali. Dahil may dala po akong mga pangontra laban sa aswang. Mabuti naman at alam mo, iho. Hindi basta-basta ang mga aswang kaya kailangan na palagi kang may proteksyon. Sanay na ang mga tao rito kaya umaga man o gabi, hindi nawawala sa kanilang mga dala ang mga pangontra. Huwag kang mag-alala. Wala pang nangyayari sa lola at kapatid mo. At saka naroon na rin naman ang mga tutulong sa kanila. Sige, at ako'y tutuloy na. Muli, mag-ingat ka, iho. Nagulat si kuya sa sinabi ng matandang babae. Sa isip niya, anong ibig nitong sabihin? Anong wala pang nangyayari? At anong tulong ang tinutukoy nito? Ngunit nang muli niyang lingunin ang matanda, bigla na lamang itong naglaho. Ha? Nasaan na siya? Bakit bigla na lang siyang nawala? Labis na nagtaka si kuya sa biglang pagkawala ng matanda. Kinilabutan siya. Ngunit naisip niyang kailangan na niya kaming puntahan ni Lola. Kahit nagdadalawang isip, sinunod pa rin niya ang bili ng matanda na sundan ang daan hanggang sa matuntun niya ang kinaroroonan namin. Sa di kalayuan, may liwanag siyang natanaw. Isang bahay na may kabaong sa labas. Ilang sandali pa, nakita niya ako at si Lola at dali-dali niya kaming nilapitan. Lola? Eric? Anong ginagawa ninyo rito? Kuya Marco! Kuya! Sinundan mo kami ni Lola dito. Paano mo kami natagpuan? Mamaya ko na ikukwento. Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa ninyo rito ni Lola? Kakilala ba niyang namatayan? Ay Marco, apo Diyos ko, salamat at dumating ka. Ay salamat at sinundan mo kami rito kasama ng kapatid mo. Ano ba kasi ang ginagawa ninyo rito, Lola? Bakit hindi pa kayo umuwi? Hindi ba sinabi ko sa'yo, Eric, huwag kayong lalabas sa gabi? Ay naku, walang kasalanan ng kapatid mo, Marco. Ako may kasalanan. Ako nagyaya sa kanya rito sa malademonyong lamay na ito. Bakit ba kayo nagpunta rito, Lola? At ano bang ibig ninyong sabihin na malademonyong lamay? Ano ba talaga nangyayari rito? Kuya, hindi basta lamay ang lugar na to. Hindi kami makaalis dito. Tingnan mo. Hindi kami makatayo mula sa kinaupuan namin. Ay tamang kapatid mo, Marco. May aswang na gustong ialay ang kaluluwa namin sa demonyo. Ano po? Totoo bang sinasabi ninyo, Lola? Nilapitan ni na Clara at Aling Bebang si Kuya Marco para ipaliwanag ang nangyayari. Totoo ang sinasabi nila. Hawak sila ng isang makapangyarihang aswang na nais ialay ang kanilang mga kaluluwa sa demonyo. Ang sugal na nilaro nila ay hindi basta laro. Isa itong ritual para ialay ang kaluluwa ng mga nananalo upang muling buhay ng bangkay ng kabaong na yan. Kuya, hindi ito biro. Kanina, yung isa naming kasamahan na nagsusugal, bigla lang siyang nangisay at bumagsak sa lupa. Ayun siya, oh, tingnan mo. Ha? Kuya, parang natuyot ang katawan niya.
Ang kaluluwa niya ang unang inalay at kami na ni Lola ang susunod. Ay, Marco, apo pakiusap. Tulungan mo kami. Gusto na namin makaalis dito. Lola, Eric, hindi ko maintindihan. Bakit kailangang buhay na nakaburol dyan? Sino ba yan? Ilang beses na napabuntong hininga si kuya. Kita kong naguguluhan pa rin siya, pero pilit niyang iniintindi ang sitwasyon. Sino ba may gawa nito? Sino ang dapat kong harapin para matapos na to? Ang may gawa nito ay si Merlino. Isang aswang at mangkukulam. Siya ang ama ng pinaglalamayan na yan. At ang bangkay na nasa loob ng kabaong ay ang nag-iisa niyang anak, si Madel. Ano? Nagpakamatay si Madel dahil ayaw na niyang maging aswang. Ngunit hindi yun matanggap ng kanyang ama, si Mang Merlino. Nais niyang muling mabuhay ang kanyang anak, kaya nagsagawa siya ng isang ritual sa mismong lamay. Ginamit niya mga manlalaro ng tongits bilang mga alay. Iaalay niya ang kanilang mga kaluluwa sa demonyo, kapalit ng ikalawang buhay ng kanyang anak. Kung ganon, paano ko maililigtas ang kapatid at lola ko? Nagtitigan sina Clara, Aling Bebang at maging si Aling Sidra na nasa tabi. Halata sa kanilang mga mukha ang bigat ng kanilang pasanin. Kailangan nating patayin si Merlino na siyang may kagagawa ng lahat ng ito. Yun lamang ang paraan para makaalis kayo riyan. Pinaalalahanan ko kayo. Di basta-basta si Merlino. Bukod sa pagiging aswang niya, isa rin siyang makapangyarihang mangkukulam. Paano tayo mananalo laban sa kanya? Ay, Diyos ko, baka hindi na tayo makaligtas. Napakalakas pala ng aswang na yon. Ano nang gagawin natin? Hindi, Lola. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaan na kunin ng aswang na yun ang kaluluwa ninyo. Kahit demonyo pa ang kaharapin ko, lalaban ako. Hindi ako natatakot. Nakaramdam ako ng kakaibang tapang nang marinig ko ang sinabi ni Kuya Miss Ligaya. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, alam kong delikado pa rin ang sitwasyon. Sa mga ibinahagi ni Aling Bebang tungkol sa aswang na si Merlino, lalo kong naramdaman na totoo ang lahat. At kung totoo nga, baka hindi sapat ang tapang lamang. Kuya, delikado to. Ayokong mapahamak ka. Kahit palagi mo akong sinusungitan at pinapagalitan, mahal na mahal pa rin kita, kuya. Mahal na mahal ko rin kayo, Eric, Lola. Pero hindi ako pwedeng tumunganga na lang. Wala akong pakialam kung aswang siya o kung gaano pa siya kalakas. Gagawin ko ang lahat para maalis kayo rito. Huwag kang magpadalos-dalos, kuya. Nandito si Aling Bebang para tulungan tayong mailikas rito ang kapatid at lola mo. Doon nagsimulang lumalim ang kaba sa aking dibdib. Ramdam ko ang bigat ng hangin. At para bang habang tumatagal, lalo kaming lumalapit sa nakaambang panganib. Hindi magandang nararamdaman ko. Mukhang parating na kalaban. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Maganda. Pero paano kami lalaban sa isang malakas na aswang, Aling Bebang? Bukod sa mga orasyon at dasal na alam ko, may dala rin ako mga pangontra. Asin, bawang at buntot pagi. Malaking tulong ang mga ito. Napatingin ako kay Lola. Halos maiyak na siya sa takot. Nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa akin. Ay, hindi ko na kaya ito mga apo. Ayoko na. Natatakot na ako. Lola, nandito lang po kami ni kuya. Huwag po kayong matakot. Huwag ka nang umiyak, Lola. Matatapos din ang lahat ng ito. Delikado ang gagawin natin. Huwag ninyong mamaliitin si Merlino. Malakas siyang aswang at isa sa pinakadelikadong aswang na nakilala ko. Tama si Bebang. Pag-ingat din kayo sa kapangyarihan niya. Kilala ko si Merlino. Dati ko siyang kaibigan. Hindi siya ipinanganak na aswang. Ang totoo, isa lamang siyang normal na tao noon. Talaga po? Paano siya naging aswang? Umibig si Merlino sa isang aswang. At dahil sa pag-ibig na iyon, tinanggap niya ang sumpa. Imbes na manatiling tao, mas pinili niyang sumapi sa kasamaan.
tulad ng asawa niya, niyakap niya ang pagiging aswang. At nang ganap na siyang aswang, natuto siyang pumatay at kumain ng tao. Ginamit din niya ang kakayahan niyang mangkulam para sa kasamaan. Mula nang sumama siya sa kadiliman, tinapos ko ng aming pagkakaibigan. At hindi na rin niya ako kinipo mula noon. Iba na siya. Isa na siyang nakakatakot na halimaw na ibinenta ang kaluluwa sa demonyo upang mabuhay ulit ang anak niyang si Madel. Ngunit hindi sapat ang isang buhay lamang. Kaya naghanap pa siya ng iba pang kaluluwa upang ialay at ang naisip niya, ang mga nananalo sa sugal, sila ang gagawing alay. Ayan, Lola. Napakahilig niyo kasi sa sugal. Kaya nandiyan kayo sa ganyang sitwasyon. Sinabi ko na sa inyo dati na huwag nang magsugal. Pero ang tigas pa rin ng mga ulo ninyo. At saka bakit kailangan pang idamay ang mga walang kalaban-labang tao sa buwisit na ritual na yan? Pero bakit po yung mga nananalo lang sa sugal ang kailangang ialay ang kaluluwa? Ang dami namang tao rito kanina. Bakit kami pa ang napili? Doon namin narinig ang pinakamabigat na paliwanag mula kay Aling Bebang. Ang sugal na sinalihan ninyo ay ginawang pinto para sa ritual. Ang bawat panalo ay hindi lang panalo. Ito ay simbolo ng enerhiya, ng kapangyarihan ng kaluluwa. Habang nananalo kayo, mas nagiging malakas ang koneksyon ng kaluluwa ninyo sa ritual. Ang mga natatalo, hindi sila apektado dahil wala silang naibibigay na lakas. Kaya ang mga kaluluwa lamang ng mga nananalo ang pwedeng ialay. Kaya pala si Mang Isko ang unang kinuha. Kanina pa siya nananalo sa sugal bago pa kami ni Lola. Ay kaya kami ni Eric ang gustong isunod dahil palagi rin kaming nananalo. At kung hindi tayo agad kikilos, baka mahuli na ang lahat. Kung ganun, huwag na tayo mag-aksaya pa ng oras. Nasaan si Berlino? Harapin na natin siya. Pero hindi pa siya nagpapakita sa atin. At yun ang nakakatakot. Kung hindi siya nagpaparamdam, ibig sabihin, may inihanda siyang mas matindi. Maya-maya, naramdaman kong lalo pang lumamig ang hangin sa paligid. Kasunod nito ang isang malakas na enerhiya na tila nagmumula sa ilalim ng lupa hanggang sa biglang lumitaw ang isang anino mula sa dilim. Isang matandang lalaki na malaki ang pangangatawan. Nakakatakot ang kanyang mga tingin sa amin. Para bang bawat galaw namin ay binabasa niya at bawat hininga namin ay maaari niyang agawin anumang oras. Ang presensya niya ay nagdulot ng matinding bigat. Wari ba libo-libong karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa aking balat. Dahil dito, napaatras kaming lahat. Ayan na siya! Si Berlino! Merlino, anong kasamaan na naman ang pinagagagawa mo? Pati mga inosenteng dayo hindi mo pinatawad. Oh, nandito ka pala, Aling Bebang. At narito rin ang dati kong kaibigan na si Sidra. Hindi ko inaasahan na pati ikaw ay makikialam dito. Bakit kailangan mong idamay ang kapatid at ang lola ko? Wala silang kasalanan sa'yo. Nakiramay pa nga sila sa namin ng anak mo. Gagawa mo pa sila ng masama? Napaka-demonyo mo! Demonyo talaga ako. Dahil demonyo ang sinasamba ko. At siya ang muli magbibigay buhay sa aking anak. Wala akong kasalanan kung napadpad rito ang kapatid at ang lola mo. Malas lang nila at nakapagsugal sila at nanalo. Dahil doon, kasama na sila sa ritual. Sila ang susunod kay Isko na kukuhanan ko ng kaluluwa at iaalay ko sa aking Panginoon. Naramdaman ko ang kamay ni Lola Celsa na mahigpit na kumapit sa braso ko. Nanginginig siya at ako man ay halos hindi na makapagsalita sa takot. Ay, parang awa mo na! Pakawalan mo na kami rito, maawa ka na sa amin, lalo na ang apo ko! Hindi rin naman namin sinasadya na palagi kaming panalo. Talagang swerte lang kami sa laro.
Kaya tigilan mo na kami at paalisin mo na kami. Paano mo nagagawa yan? Ang mga inosente at walang kalaban-labang tao? Gagawin mong sakripisyo para buhayin ang namatay mong anak? Hindi na mabubuhay ang patay. Tanggapin mo na lang na wala na ang anak mo. Tumigil ka! Wala kang karapatang kwestiyonin ang aking paraan. Ako ang magpapasya kung sino ang iaalay ko at sino ang mabubuhay. Kailangan ng sakripisyo para maibalik ang anak ko. At handa akong gawin anumang kailangan para mangyari yon. Bilang ama, gagawin ko ang lahat para mabuhay si Madel. Pasensyaan na lang tayo. Mamamatay ang dapat na mamatay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Miss Ligaya. Naiintindihan ko ang pagmamahal ng isang magulang sa anak. Ngunit ang kapalit ay ang buhay naming maglola. Merlino! Tigilan mo na ito. Patahimikin mo na ang anak mo. Mas lalo mo lang siyang pinahihirapan. Tanggapin mo nang hindi na siya kailanman babalik. Hindi niyo ako naiintindihan, Bebang. Pero parang hindi niyo masabing masama ako. Sige, pagbibigyan ko kayo. Isang kaluluwa na lang ang kailangan ko para tuluyang mabuhay ang anak ko. Anong ibig mong sabihin, Merlino? Simple lang. Magpapatuloy ang maglola sa pagsusugal. Kung sino ang mananalo sa kanila, siyang maliligtas. At ang matatalo, siyang magsasakripisyo at mamamatay. Parang gumuho ang mundo ko nang marinig ko yun. Kailangan na muli kaming maglaro ni Lola ng baraha. At isa lang sa amin ang maliligtas. Hindi. Huwag naman ganun. Pwede bang huwag na ninyo kaming pilitin na maglaro? At palayain nyo na lang kami. Nakikiusap po ako. Maawa na po kayo sa amin. Ay, Diyos ko, hindi ko kaya makipaglaban sa'yo. Apo, hindi ko na kaya. Ayoko na. Pakiusap. Tulungan mo kami dito. Huwag muna kayong umiyak. Hindi pa ako tapos dahil hindi lang naman kayong dalawa ang maglalaro. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi namin inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Bigla na lang gumalaw ang kabaong na naroon. Kumalabog ito na parang may gustong kumawala. Ang kabaong! Ang kabaong! Unti-unting bumangon ang bangkay ni Madel mula sa kabaong. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, ngunit gumagalaw ang katawan na para bang buhay na buhay. Ano to? Bakit gumagalaw yan? Akala ko mapatay na yan. Siyang makakalaban ninyo, ang aking anak na si Madel. Hindi pa siya ganap na buhay. Ang kapangyarihan ko ang nagpapagalaw sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala. Kung magaling talaga kayo maglola sa paglalaro ng baraha, makakaya niyo siyang talunin. Ibig sabihin, kailangan namin makipagsugal sa isang patay? Oo! At kapag ang anak ko ang nanalo, katapusan niyo na. Pareho kayong mamamatay. Pareho kong kukunin ang kaluluwa ninyo. Ibibigay ko sa aking Panginoon. Walang makakaligtas. Ngunit kung sino man sa inyo ang mananalo, tiyak na may isang maliligtas. Namilog ang mga mata ni Clara habang si Kuya Marco na may napakuyom ng kamao sa sobrang galit. Si Aling Bebang at Aling Sidra ay kapwa na tahimik at tila malalim ang kanilang iniisip. Ako naman, gusto ko nang sumigaw, tumakbo at magtago. Ngunit hindi ako makagalaw. Nakapako pa rin kami ni Lola sa laro ng kamatayan. Pilit kong tinitibayan ang loob ko kahit unti-unti na akong nilalamon ng takot. Ay, Eric, Apo, ano gagawin natin? Hindi ko kaya magsugal kung buhay mo ang nakataya. Lola, huwag po tayong bibitaw. Kung kailangan talaga nating lumaban, sige, lalaban tayo. Kung gusto mong kumuha ng kaluluwa, ako na lang! Ako na lang kunin mo! Huwag na ang kapatid at lola ko! Pasensya ka na, binata. Ngunit hindi ikaw ang napili ng ritual.
Hindi ako ang gumagawa ng patakaran. Ang laro ang pumipili at sila ang napili dahil sila ang nagwagi sa sugal. Tumulo ang pawis ko sa noo. Ramdam ko ang kaba, ang takot, at ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang buhay ko ang nakasalalay, kundi pati buhay ng lola ko. Mula sa gilid ng aking mata, nakita ko ang bangkay ni Madel na nakaupo na sa mesa. Hawak ang mga baraha. Nakapikit pa rin ang mga mata pero maayos ang galaw ng mga kamay niya. Hindi ko maiwasang tumingin sa kanya. At kitang-kita ko ang tuyot na tuyot niyang balat na wari na ubusan na ng dugo at maitim ang kanyang mga labi. Bagaman nakapikit ang mga mata, bawat kilos niya ay kasing tiyak ng isang buhay na tao. Magulong nakalugay ang mahaba niyang buhok at sumalubong sa ilong ko ang amoy ng nabubulok na laman. Eric! Aling Celsa, mag-ingat kayo! Ang laban na gusto niyang ipatupad ay isang sugal na buhay at kamatayan. At tandaan ninyo, ang bawat galaw, bawat barahay may kapalit. Huwag kayong magpapatalo. At sinimulan na nga namin ang laro. Kumigpit ang pagkakahawak ko sa mga baraha sa harap ko. Ramdam ko na kahit gawa sa karton ang mga yon, napakabigat ng dating sa akin. Ngunit mas mabigat pa ang bigat na dinadala ko sa loob ko. Tumingin ako kay Lola habang hawak niya ang kanyang mga baraha. Nanginginig ang kanyang mga kamay at naluluha siya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot, alam kong naroon pa rin yung tapang niya. At sa loob-loob ko, nangako ako kung may kailangang magsakripiso, ako na lang. Hindi ko hahayaang mawala si Lola. Pero alam kong hindi ganun kadali. Ay, Eric, apo, Diyos ko, hindi ko kaya. Hindi ko kayang tingnan ang itsura niya, nakakapangilabot. Konting tiis lang po, Lola. Huwag na lang po ninyo siyang tititigan ng direkta. Kahit ako, hindi matiis ang kaharap naming bangkay. Tila ba bawat segundo ng pagtitig sa kanya ay nagpapabigat sa aking dibdib. At ang amoy nito'y dahan-dahang sumasakal sa aking hininga. Ngunit habang abala kami ni Lola na nakikipagsugal sa bangkay ng aswanga. Hindi ako papayag sa ganito. Eric, Lola, itigilin niyo ang pakikipagsapalaran kasama ang bangkay na yan. Nagulat kaming lahat nang biglang isinaboy ni Kuya Marco ang hawak niyang asin. Kumalat yun sa hangin. Kumikislap ang bawat butil habang tumatama sa paligid. Kasunod nito, iniabot ni Aling Bebang ang bawang na agad namang inihagis ni Kuya Marco kay Merlino. Subalit, walang nangyari. Hindi ako tinatablan ng mga pangontranyong yan. Wala kayong magagawa sa akin gamit ang asin, bawang, o kahit ano pa ang dala niyong buntot pagi. Walang silbi ang lahat ng iyan laban sa mataas na uri ng aswang na tulad ko! Ramdam ko ang silakbo ng galit ni Kuya. Halos sumabog na siya sa tindi ng kanyang damdamin laban kay Merlino. Ngunit ang matandang aswang ay nanatiling kalmado. May malademonyong ngisi at ang kanyang mga matay wari bang nagsasabing siya ang tunay na may hawak ng kapangyarihan at wala kaming laban sa kanya. Huh? Ano? Imposible! Ang aking asawa, si Luciana, ay isa sa pinakamalakas na aswang dito sa Iloilo. Nang kami ay nag-ibigan at nagkaroon ng anak. At yun ay si Madel na siyang nagmana ng lakas ng kanyang ina. Ngunit hibang ang aming anak. Mas pinili niyang wakasan ang sariling buhay kaysa yakapin ang kapangyarihan na nasa dugo niya. Pero kapag muli siyang nabuhay, wala na siyang pagpipilian kundi ang tanggapin ang pagiging aswang. Natigilan kaming lahat. Hindi ko lubos maisip na ganun pala kalakas ang isang aswang. Nakakatakot din isipin na ang isang magulang ay kayang gawin ang lahat. Kahit pa ilagay sa bingit ng kamatayan ng iba para lang makasama ulit ang kanyang anak.
Mang Berlino, hindi mo ba naiisip kung gaano kasama ang ginagawa mo? Mga inosenteng taong gusto mong patayin. Hindi ito makatarungan, hindi ba? Dati ka rin naging tao bago naging aswang. Alalahanin mo kung sino ka noon. May pamilya, may puso. Makapal sa kaunting natitirang pagkatao mo, may pagnanais ka pang itama ang mali. Itigil mo na to! Wala nang natitirang bahid ng pagiging ordinaryong tao sa akin. Isa na akong makapangyarihang nilalang. Kaya wala na rin akong pakialam sa mga tao. Para sa aming mga aswang, pagkain lang kayo! Wala nang iba pang halaga. Muling nagtangkang sumugod si Kuya Marco. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Pero bago pa siya makalapit, mabilis siyang pinigilan ni Aling Bebang at Aling Sidra. Huwag! Hindi ito ang tamang oras! Pero paano na sila? Paano sila ulat ang kapatid ko? Hindi ako papayag ng ganito. Makinig ka, iho. Hayaan muna nating matapos ang laro. May naisip ako. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ano ang iniisip niyo? Nakita ko ang mga mata ni Aling Sidra. Hindi yun pangkaraniwan, Miss Ligaya. Para bang may iniisip siyang lihim na plano. Kung ano man ang maging resulta ng laro, hindi natin nahayaan na magsakripisyo ang kapatid at ang lola mo. Akong bahala. Sa todo ng iyong pananalita, may binabala ka. Anong gagawin mo, Sidra? Magtiwala ka sa akin, Bebang. Hindi ko hahayaang matapos ito sa paraang gusto ni Marlino. Hindi ko man lubos maunawaan ang sinabi ni Aling Sidra. Ramdam ko na may binabalak siya. Ngunit natatakot pa rin ako. Nasa harapan pa rin namin ni Lola ang bangkay ni Madel. Nakapikit ang mga mata, ngunit nakahawak pa rin ang mga daliri niya sa mga baraha. Para bang alam na niya ang susunod na mangyayari sa laro. Tumingin ako kay Lola. Bahagya akong napangiti dahil nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam kong kahit natatakot siya, handa siyang gawin ang lahat para ipanalo ang laban. Eric! Lola! Tibayan niyo ang loob ninyo! Huwag kayo papatalo! Nakakatakot. Hindi sila basta nagsusugal. Ang dalawang matibay ang matitira. Ang mga matatalo, ang tuluyang magsasakripisyo. Oo, tama si Clara. Alam kong hindi yun simpleng sugal. Sugal yun ng buhay at kamatayan. Habang tumatagal, mas nagiging mahigpit ang laban. Nakikita ko ang galing ng kapangyarihang taglay ni Merlino. Kahit walang buhay ang kanyang anak, nagagawa pa rin itong makapaglaro ng maayos. Bawat bitaw ng baraha ay may direksyon. At bawat galaw ay may layunin at plano. Ngunit habang tumatagal, napansin kong palihim na nagpapatalo si Lola Celsa. Gumagawa siya ng diskarte upang tulungan akong manalo. Anong ginagawa mo, Lola? Bakit ka nagpapatalo? Erika po, mas mabuti na ako na lang ang matalo. Hindi ko hahayaan na ikaw ang magsakripisyo. Hindi. Hindi pwede. Ako na lang magsasakripisyo. Hindi ko kakayanin na ikaw ang matalo at ihalay sa demonyo. Tumigil ka, Eric. Hayaan mo ako ang magsakripisyo. Hindi ko pwedeng hayaan na ikaw ang matalo, Apo. Ang mga salita ni Lola ay tumatak sa dibdib ko. Ramdam ko ang init ng pagmamahal niya sa akin. Pero mas lalo kong kinabahan. Nagpatuloy ang laro. Dumating ang huling ikot hanggang sa ako nga ang nanalo. Si Madel at si Lola ang natalo. Nanginginig ako. Hindi makapaniwala sa naging resulta. Hindi. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ikaw, Lola. Hindi. Lola! Hindi pwede to! Hindi! Eric, Apo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng Kuya Marco mo. Mas mabuti na ako na lang ang magsakripisyo kaysa ikaw.
Durog na durog ang puso ko. Halos madurog din yung buong pagkatao ko. Pero bago pa man namin tanggapin ang malungkot na kapalaran ni Lola, narinig namin na nagsalita si Merlino. Mga hangal! Akala ninyo makakaligtas ang sino man sa inyo? Kahit manalo ka pa, binata, iaalay ko pa rin sa aking Panginoon ang iyong kaluluwa! Ano? Ibig sabihin, niloko mo lang kami? Napakademonyo mo talaga! Niloko mo kami ng lola ko! Sinungaling ka! Napakasama mo! Imbis na sumagot, bigla siyang nagbago ng anyo. Naging kulay abo ang kanyang balat at tinubuan siya ng mahahabang kuko na parang pangil ng hayop. Sa kanyang likod, lumabas ang malalaking pakpak na tulad ng sa paniki. Kumakaluskos yon sa bawat paggalaw niya. Ang kanyang mukha'y nakakatakot. Nanlilisik ang mga mata, nagngangalit ang matutulis ng ngipin at ang dilay humaba hanggang halos umabot sa kanyang mga paa. Halimaw! Nagpalit na siya ng anyo! Nagpakita na ang tunay na halimaw. Yan ang kanyang totoong anyo. Akala namin siya lang ang aswang na handang sumugod sa amin. Ngunit mula sa dilim, biglang nagsilabasan ang mga taong naglalamay at nagsusugal. Laking gulat namin nang unti-unti silang nagbago ng anyo. Nagkulay abo ang kanilang balat, namula at nanlilisik ang mga mata, at sa kanila'y tumubo ang malalaking pakpak, mahahabang kuko at matutulis na ngipin. Ang mga taong nawala kanina, mga aswang din sila. Ang totoo, kanina pa nakabang ang mga yan. Hindi sila ordinaryong tao. Mga aswang sila. Mga kalain ng aking yumaong asawa. Nagkunwari silang nakikiramay, nakikipagsugal upang walang makalam sa kanilang tunay na pagkatao. At para madali silang makakuha ng pagkain. Ang mga katawan ng taong kinukunan ko ng kaluluwa para ialay. Yun ang nagsisilbi nilang pagkain. Nangilabot kaming lahat ng pagpistahan ng mga aswang ang walang buhay na katawan ni Mang Isko. Halos lamunin ng buo ng mga gutom na halimaw ang nanuyot na bangkay ng matanda. Yan din ang mangyayari sa inyong lahat. Mga kasama kong aswang, patayin ang mga hangal na yan! Ialay sa aking Panginoon ang inyong mga kaluluwa! Sa wakas, mabubuhay na ng totoo ang aking anak! Hayok na hayok silang sumugod sa amin at halos mawala na ako ng pag-asa na makakaligtas pa kami sa sitwasyon na yun. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit ang mga halimaw, biglang kumalat ang isang malakas na liwanag sa buong paligid. Ah! Ang sakit sa mata! Ano yan? Bebang, kailangan ko ang tulong mo! Ang hawak mo, Sidra. Isa yung mutya na pangontra sa aswang. Anong tulong ang kailangan mo? Maaari bang bumigkas ka ng isang mabisang orasyon na pangontra sa aswang? Bakit kailangan pa ng orasyon? Kung kaya naman ang hawak mong mutya na labanan ng mga aswang na yan. Mas epektibo itong mutya kung sasabayan ng mabisang orasyon. Kaya kung may alam kang mabisang orasyon, bigkasin mo na, Bebang! Bilisan mo! Mabilis na pumikit si Aling Bebang at nagsimulang bigkasin ang orasyon. Malalim at tila makapangyarihan ang kanyang boses habang binibigkas yun. Zarielum, Castora Impina, Vordanet Salvia, Ekramalum, Tenebres Falcora, Estra Dumina, Lumina, Lumina, Exmuto Sanguen. Zarielum, Castora Impina, Vordanet Salvia, Ekramalum, Tenebres Falcora, Estra Domina,
Lumina Lumina ex voto sanguine. Sarielum Castora Impina. Vordanet Salvia. Ex Cramalum Tenebres Falcora. Extra Domina. Lumina Lumina ex voto sanguinem. Kasabay nun, mas lumakas pa ang liwanag mula sa hawak na mutya ni Aling Sidra. Ang liwanag ay parang apoy na sumusunog sa balat ng mga aswang. Ang hapdeng! Anong liwanag yan? Ah! Ang bilis ng pangyayari, nakita namin kung paanong isa-isang nanghina ang mga aswang. Nagliyab ang kanilang mga katawan hanggang sa tuluyang maging abo. Ni hindi man lang nila nagamit ang kanilang mga pakpak upang makalipad at makatakas. Umalingaw-ngaw naman ang malakas na sigaw ng aswang na si Merlino habang unti-unting nilalamon ng apoy ng liwanag ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang naging abo. Maging ang bangkay ng anak niyang si Madel ay nagliyab din hanggang sa abo na lamang din ang naiwan. Parang bangungot ang mga nangyari. Isang bangungot na muntik ng kumitil sa buhay naming lahat. Ngunit matapos magliyab at maging abo ang mga aswang, nakahinga na rin kami ng maluwag. Wala na ang mga halimaw, ligtas na kami. Samantala, halos mawasak ang damdamin ni Kuya Marco. Agad niya akong niyakap ng mahigpit, pati si Lola Celsa. Ramdam ko ang bigat ng kanyang dibdib sa lakas ng pag-iyak niya. Eric, Lola, kung may nangyari sa inyo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Baka pati ako, baka gustuin ko na rin mamatay kapag nawala kayo. Hindi ko kakayanin. Napaiyak na rin ako nang magsiiyakan sila Miss Ligaya. Maging si Lola ay ramdam ang bigat ng kanyang kasalanan. Kung hindi siya nagpumilit na pumunta sa lamay ng aswang, marahil ay hindi namin naranasan ang lahat ng yun. Ay, Marco, patawarin mo ako. Kung hindi ko niyaya si Eric, kung hindi ko siya isinama rito, hindi sana ito nangyari. Hindi sana tayo muntik na mapahamak. Patawad kuya, kung naging pabaya ako. Hindi sana natin nakaharap ang mga aswang na yun. Kung naging mas responsable ako. Tumingin si Kuya Marco sa amin. Puno ng luha ang mga mata. Ngunit sa kabila nito'y sumilay pa rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Pinapatawad ko na kayo. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Mahal na mahal ko kayong dalawa, Eric, Lola. Niyakap niya kami ng mahigpit. Maya-maya, lumapit sa amin sina Clara, Aling Bebang at Aling Sidra. Maraming salamat sa inyong lahat. Clara, Aling Bebang, Aling Sidra. Kung wala kayo, hindi kami makakaligtas ni Lola. Huwag ka magpasalamat sa akin, Eric. Wala naman akong nagawa. Si Aling Bebang at Aling Sidra ang dapat mong pasalamatan. Hindi, Clara. May nagawa ka. Tinawag mo si Aling Bebang. At kung hindi mo siya tinawag, hindi niya nabigkas ang orasyon na pangontra sa aswang. Kaya malaki ang utang na loob namin sa iyo, Aling Bebang. Kay Sidra tayo magpasalamat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi madaling napuksa ang mga aswang. Walang anuman. Ginusto ko ring makatulong. Hindi ko na kayang tiisin ang mga ginagawa ni Merlino. Hindi ko rin maatim sa konsensya ko na wala akong gawin. Saan mo nakuha ang iyong mutya? Isa yun sa pinakamakapangyarihang mutya na nakita ko. Ang mutyang ito ay nagmula sa puso ng saging. Minana ko pa ito sa aking ama na dating manunugis ng mga aswang. Bago ako pumunta rito ay dala ko na ito. Baka sakaling magamit ko. At nagamit ko nga laban kay Merlino at sa mga kasama niyang aswang. Muli, maraming salamat, Sidra. Malaki ang naitulong ng iyong mutya. Maraming salamat din, Bebang. Kung hindi dahil sa iyong orasyon, hindi lalakas ng ganon ang mutya. Sabi kasi ng tatay ko nung nabubuhay pa siya, mas gagana raw itong pangontra laban sa mga aswang kung sasabayan ng mabisang dasal o kaya orasyon. Tahimik akong nakikinig sa kanila.
Pilit ninanamnam ang lahat ng narinig ko. Sa isip ko, totoo pala talaga ang lahat ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Totoo pala na nag-i-exist sila sa mundo. Kami ni na Lola at Kuya Marco ang makakapagpatunay na may mga aswang nga talaga. Naniniwala na ako, Clara. Totoo nga ang mga aswang. Kung hindi pa nanganib ang buhay namin, baka hindi pa ako maniniwala. Napatingin ako kay Clara na seryoso ring nakatingin sa akin. Siguro, yung narinig kong lumilipad sa labas ng bahay ni Lola Rosa noong nakaraang gabi, sila yun, di ba? Mga aswang nakasama ni Merlino. Oo, sila nga yun, Eric. Sila ang mga gumagalang aswang dito sa baryo. Pero ngayon, wala na sila. Napuksa na sila ni na Aling Bebang at Aling Sidra. Huwag muna tayong pakasisiguro. Maaaring merong pang ibang aswang sa paligid. Kaya kahit ligtas na tayo ngayon, kailangan pa rin nating mag-ingat. Napatingin kaming lahat kay Aling Bebang. Ang mga salita niya ay parang paalala na hindi pa tapos ang laban. Oo, ligtas na kami ngayon. Pero baka bukas, baka sa ibang lugar. May iba pang mga aswang na naghihintay. Kaya dapat talaga kaming maging handa. Niyakap ko ng mahigpit si Lola habang hawak ko pa rin ang kamay ni Kuya Marco. Sa isip ko, hindi ko na hahayaang maulit ang nangyari sa amin sa Iloilo. Hindi na. At sa gitna ng katahimikan, matapos ang kasamaan ng mga aswang, nagpasalamat ako sa Diyos sapagkat kahit gaano kadilim ang pinagdaanan namin, may dumating pa ring liwanag. Ikinwento namin kay Lola Rosa ang lahat ng nangyari. Lubos ang pasasalamat niya na nalagpasan namin ang bingit ng kamatayan sa kamay ng mga aswang. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin ni Lola Celsa at Kuya Marco, ang takot at ang bangungot na dulot ng mga aswang, dumating na rin ang oras ng pag-uwi. Nang muli naming makita sina Aling Bebang at Aling Sidra na pinuntahan kami sa bahay ni Lola Rosa para magpaalam, may naalala itong itanong sa kanila si Kuya Marco. Aling Bebang, Aling Sidra, may tatanong po sana ako sa inyong dalawa. Anong itatanong mo, iyo? May kilala po ba kayong Aling Pakita? Gusto ko rin po kasing magpasalamat sa kanya. Dahil kung hindi niya itinuro sa akin kung nasaan ang kapatid at lola ko, baka hindi ko sila natagpuan agad. Nakita ni Kuya Marco na nanlaki ang mga mata ni Aling Bebang. Bakit po, Aling Bebang? Kilala niyo po ba siya? Ano? Sigurado ka ba sa nakita mo, iyo? Opo, nakausap ko siya. Nagtaka nga ako sa sinabi niya na wag daw akong mag-alala. Wala pa raw nangyayari sa kapatid at kay lola. At saka naroon na rin daw ang mga tutulong sa kanila. Nagulat ako bakit alam niya ang nangyayari. Teka, ang tinutukoy mo ba ay isang matandang babaeng payat? Mahaba ang buhok na puno ng uban at may nunal sa noo? Opo, siya nga po. Hindi ako maaaring magkamali. Payat siya, may mahaba at ubaning buhok at may malaki siyang nunal sa noo. Hindi maaaring nakita mo siya. Dahil ang matandang babaeng sinasabi mo na may pangalang Pakita ay ang aking nakatatandang kapatid. Imposible na nakausap mo si Ate Pakita dahil 5 taon na siyang patay. Miss Ligaya, nangilabot kami ni Kuya Marco nang malaman namin na ang Aling Pikita na nakausap niya at nakilala namin ni Lola Celsa ay matagal na palang patay. Sa isip namin, baka nagpakita sa amin ang kaluluwa ni Aling Pikita upang magbigay ng babala at tulungan kaming mailigtas sa anumang panganib. Mabuti na lamang at naituro niya kay Kuya kung nasaan kami ni Lola. Kung hindi, baka nahirapan pa siyang hanapin kami. Kaya malaki rin ang pasasalamat namin kay Aling Pikita. Ang sabi pa ni Aling Bebang, sadyang matulungin daw at mabuting tao ang kanyang kapatid nung nabubuhay pa ito. Matapos naming makapagpaalam kina Aling Bebang at Aling Sidra, si Clara naman ang nakausap ko.
Magkikita pa kaya tayo, Clara? Matapos kasi ng mga nangyari. Mukhang matatagalan bago ulit kami bumalik dito ni na Lola at Kuya. Oo naman. Magkikita pa tayo. At saka, binigay mo naman sa akin ng cellphone number mo, di ba? Pwede tayong magkumustahan sa text. Sige Erika, paalam na. Mag-ingat kayo ni na Lola at Kuya Marco mo ha. Sige, paalam din sa'yo, Clara. Usap na lang tayo sa text ha, at tatawagan din kita. Ikaw ang tatawag sa akin ha. Alam mo naman, nagtitipid ako kaya puro text lang ako. Okay, sige. Kahit may lungkot sa aming pag-alis, may pag-asa pa ring magpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Clara. Dahil kahit malayo kami, patuloy pa rin ang aming komunikasyon. Pagkasakay namin pabalik ng Maynila, tahimik lang kami ni Kuya Marco at Lola Celsa. Pare-pareho kaming nag-iisip at alam kong bawat isa sa amin ay may baong aral mula sa nangyari. Pagdating sa bahay, muli naming kinausap si Lola. Hindi sa makatingin ng diretso. Halatang pasan niya ang bigat ng kanyang konsensya. Eric, Marco, mga apo ko. Mula ngayon, nangangako ako sa sarili ko at sa inyo na hindi na ako magsusugal kahit kailan. Ayoko nang maulit ang nangyari sa atin sa lugar na yon. Ako, dati, hindi naniniwala sa mga kwento tungkol sa aswang. Akala ko ay katang isip lang. Mga sabi-sabi ng matatanda para takutin ng mga bata. Pero nagkamali ako. Ang hindi ko paniniwala, muntik nang magdala ng kapahamakan sa ating lahat. Ngayon, alam ko na. May mga bagay na hindi dapat binabaliwala. Isa pa, natutunan ko rin na ang pagmamahal ng pamilya ay higit sa lahat. Kaya hanggat magkakasama tayo, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Basta't nagkakaisa tayo, kakayanin natin ang anumang pagsubok. Ay dahil sa pagkahilig ko sa sugal, munti ko na kayong mailagay sa kapahamakan. Hindi ko na uulitin yon. Hindi na ako magpapadala sa tukso ng sugal. Dahil mas mahalaga kayong magkapatid kesa sa anumang bagay. Napahagulgol ulit si Lola habang nakikinig, pero tumango siya. Tanda na totoo ang lahat ng sinabi namin. Mula noon, ay mas naging matatag pa ang aming samahan bilang pamilya. At mas pinahahalagahan namin ang isa't isa. At ito ang karanasan na kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan, Miss Ligaya. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana, kayong lahat na nakikinig ay may natutunan din sa ibinahagi kong karanasan. Kung minsan, ang mga akala nating laro lang o biro lang, ay pwede palang magdala ng malaking kapahamakan. Huwag nating maliitin ang mga babala ng matatanda. Higit sa lahat, pahalagahan natin ang ating pamilya sapagkat sila ang tunay na kayamanan. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Kung oo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe dito sa Aswang Confession para mas marami pa kayong mapakinggan na mga totoong kwentong kababalaghan. Muli, maraming salamat, Miss Ligaya. Gumagalang, Eric. Hello, Eric. Maraming salamat sa ibinahagi mong kwento. Nakakapanindig balahibo ang pinagdaanan nyo at sana'y natuto na kayo ni Lola Celsa mula sa nangyari sa lugar na pinuntahan nyo. Payo ko lang, ingatan nyo yung isa't isa at wag nang hayaang maulit pa ang ganong pangyayari. Lagi nyong tatandaan na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa anumang bagay. At sa kabila ng dilim at panganib na pwedeng sumubok sa inyo hanggat magkakasama at nagkakaisa kayo, may pag-asa kayong malampasan ng lahat. Hanggang sa susunod na kwentong aswang, mga mahal naming tagapakinig, ako ang inyong lingkod, Miss Ligaya, na bumabati sa inyong lahat ng isang mapagpalang araw.